Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message para sa mga Gemini. At saka aalamin din natin kung ano ang angel number mo. Mamaya naman aalamin natin yung situation mo, situation ng person mo, at saka yung outcome. At saka alamin na rin natin yung feelings ng person mo. Kung ang ilan sa inyo meron kang phobia, makakatulong sa iyo na maunawaan kung ano yung nagpapa-trigger or intense sa feelings mo. At saka reaksyon para makamit mo na yung healing at saka peace of mind, lakasan mo yung loob mo. Kahit na sure ka na sa talentong meron ka, kailangan pa rin na mahasa yung skills mo para makasiguro ka na best yung nagawa mo. Hindi mahalaga na makipagkompetensya kasi blessed ka na meron kang talento na para mas mahasa mo ito at magamit na pwede mong pagkakitaan or gawing libangan na para ma-heal yung sarili mo sa mga nangyayaring iba't ibang sitwasyon sa buhay mo. Alamin naman natin ang angel number mo. (1818). Be prepared to receive the abundance that will come to you, and you have the value and the right to it. Kaya ka pala sinasabihan na huwag makipagkompetisyon kasi may mga darating na milagro sa buhay mo or blessings na mas dapat pagtuunan mo ng pansin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung cards mo kung ano yung situation mo o kaya feelings. Ten of Cups, the Devil, Seven of Cups. Pinapakita rito sa mga cards mo yung pagtitiis mo sa person na mapagmanipula, mapagkontrol, abusive, hindi lang sa physical, pati sa verbal. Lahat ng ito ay inililihim mo. Kumbaga, ilusyon yung sitwasyon o relasyon na meron ka. Pero kung may nagawa ka mang pagkakamali or hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, this time, tatapusin mo ito. Hindi ka na magtatago sa katotohanan. Nag-iisip ka na ng ibang plano kasi nagkakaroon ng kaguluhan ng buhay mo. Sa career or negosyo, anuman yung dumarating na opportunities ay hindi mo to sinasayang. At ipinapakita na hindi ka na nagiging masaya sa career mo. Dahil sa maraming responsibilidad at saka hindi mo na mabigyan ng pansin yung sarili mo or ang family. At ang advice para sa ilan,
Kung pinaplano mo lang yung trabaho or negosyo, kailangan makikita mo rin kung ano yung magiging ending nito. Kung mapagtsatsagaan mo ba. Para sa ilang single, ipinakita ng potential person lahat ng magandang katangian niya. Pero unti-unti nakikita mo yung totoong pag-uugali niya. Hindi niya talaga maitago. Kung nahuhulog na yung loob mo dito sa person na ito, huwag kang mag-alala kasi marami pang darating na potential person na yung bang marami kang pagpipilian. Para sa ilan na nasa relationship, yung person mo paiba-iba ng mood. Kaya alamin mo kung meron ba siyang mental health issue na kailangan ipatingin sa profesional para hindi maapektuhan yung relasyon nyo. Five of Pentacles, the High Priestess, Five of Wands. Ito yung cards ng person mo. Ano man yung gender niya. May mga kaguluhan or negative na sitwasyon na nangyayari sa buhay niya. Kasi meron siyang hindi makasundo at saka dito rin pinapakita yung health issue. May paiba-iba ng moods at saka merong ilan na ang problema ay hormones. Ang ilan sa inyo ang nagiging issue ay yung kakulangan sa financial. Pero hindi naman to panghabang buhay guys, na problema or kakulangan. Kaya lang, nagdudulot ng away or hindi pagkakaintindihan. Posible na ikaw yung nanghiram or ikaw yung nagpahiram na nagkakaroon ng pagtatalo. Pwedeng ma-search mo to online o kaya ikaw mismo yung mag-aaral kung paano i-manage ng tama yung financial mo. Kung ano yung lumalabas at saka kung ano yung dumarating na financial sa iyo. Posible din na kaguluhan ito sa isip dahil sa kakulangan sa financial. Para sa ilang single, meron kang maling akala na yung person na nagpakita ng interes sa'yo, akala mo siya na talaga yung the one. Pero nakatatlong cards ka na merong mga potential person na magpapakita ng interes sa'yo at mahihirapan kang pumili. Ikatutuwa mo at saka kikiligin ka sa umpisa. Pero, syempre, nahihirapan ka ng pumili. Nalilito ka na rin kung sino sa kanila yung pipiliin mo dahil sa may mga katangian sila na gusto mo din. Ang ilan sa inyo sa relationship dahil sa nakakasakal yung relasyon niyo ng person mo, iniisip mo na yung bang gusto mo magkahiwalay na lang kayo. Or maybe ang ilan sa inyo tuluyan ng nagkahiwalay. Kailangan mo magdesisyon at saka pahalagahan yung sarili mo. Kasi alam mo na mahihirapan ka talaga o nahihirapan ka na ayusin yung relationship niyo. Para na rin hindi masayang yung energy mo at saka yung time mo sa maling tao. Ito yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Hindi man niya sabihin ito sa'yo pero ito yung pakiramdam ng person mo na nagsosorry siya sa mga nagawa niyang pagkakamali or paghihigpit sa iyo. At saka away-bati kayo ng person mo pero gusto pa rin niya na magkasundo kayo at hindi ka mapalayo sa kanya.
Alam mo na yung estilo ng person mo, na susuyuin ka, pero back to normal. Kahit hindi mo to nakikita sa kanya, sa damdamin niya, sa isip niya, ikaw yung inspirasyon niya. Proud siya sa mga na-achieve mo at saka pagpupursige mo. Namimiss ka na ng person na ito. Kasi nga 'di ba may mga ilan sa inyo na nakipaghiwalay. Susubukan ng person mo na ayusin yung sarili niya. I-let go kung ano man yung takot o kaya negativity na nararamdaman para sa iyo. Mukhang ilang beses na to para sa ilan na sinusuyo ka ng person mo. Kapag hiniwalayan mo siya o kaya nagagalit ka sa kanya, ito yung gusto niya yung magsimula kayong muli. At yung relasyon nyo mabubuhay muli. Kumbaga babalik sa dati na masaya. Gusto rin niya na tulungan mo siya na magbago. Pero syempre guys, yung pagbabago, hindi naman magmumula sa ibang tao yan, kundi kailangan tutulungan mo din yung sarili mo. Hindi naman kasi pwedeng nagtitiis yung ibang tao para makibagay. Kailangan pare-parehong nakikibagay. Para merong balanse sa relasyon, walang kailangan maging boss. Pasensya na kayo guys kung may nasasabi akong diretso kasi mas mabuti na yun para mas maiintindihan mo. Ito naman yung outcome ng relationship nyo. The Empress, the Lovers, the Chariot. Para sa ilan, pagbibigyan mo yung person mo. Nakatatlong cards ka na para sa harmony, yung kapayapaan. At 2 cards para sa forgiveness. Pero syempre guys, yung mga nakipaghiwalay na, ayaw mo na makipagbalikan, tama yung mga desisyon mo. Pero itong sa cards, meron talagang person na mananatili sa relasyon. Pwedeng sa trabaho o kaya sa negosyo. Sa kalusugan, kung ang ilan sa inyo gusto mong magkaroon ng baby, naka 2 cards ka na para sa pregnancy. Kung nahihirapan ka man sa pagbubuntis mo, susuportahan ka ng family mo, ng person mo, or ng doktor mo. Kahit yung mga merong illness, medyo matagal pa yung recovery mo pero nandiyan pa rin yung suporta ng pamilya mo. At saka palaban ka, ma-overcome mo yung mga health issues mo. Para sa ilang single, kung mawalan ka man ng karelasyon, merong kapalit. Hindi magtatagal yung pagiging single mo. At saka kung meron mang ilang single na meron kang issue sa nakaraan, malalagpasan mo na ito or makakalimutan. Kasi marami kang makikilala at saka makakarelasyon. At sa future mo mamimit yung the one. Ikaw mismo yung makakaramdam ng sign, lalo na kapag kasama siya. Ang ilan sa relationship ay mas lalong nagiging committed yung relasyon nyo ng person mo at saka yung ilan nagkaroon ng balikan. Ito yung final card mo. 5 of Cups. Ito yung realization pagkatapos ng kalungkutan na pinagdaanan mo. Na soon, marami ka pa palang magandang magagawa sa buhay mo or ma-achieve na pangarap. Kahit na magkaroon ka man ng hindi mabilang na pagsubok sa buhay, malalagpasan mo.
may biglaan na solusyon na darating. At sisikapin mo mag-focus sa mga goals na naumpisahan mo or uumpisahan. Ituloy ko lang para sa mga ilan na nasa relationship na magkakaroon na ng communication at saka sisikapin nyo ng person mo na maayos na yung relationship nyo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pisces, Cancer, Aries, Scorpio, Sagittarius, Libra. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. D, Z, O, B, T, P, G, K, U, W.